Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collectives. So energy of collectives around this time. Uy, impulsive and aggressive, and you're so driven and full of real namang atake, take action, parang galit. Information. Oh, very goal-driven and very passionate and very determined and very positive na mga atake na ginagawa kay collectives, or else ay mag-take ng action, or pwede din yung gagawin mo ay i-pursue mo yung goals mo, gano'n. And you're lucky, maswerte. Uy, merong nga lang galit, merong cold and emotional towards you, itong unstable, unsecured, ungrounded. Ano to siya? Itong galit nito na cold dito na si King of Swords, na unstable siya ngayon. Puno siya ng karga, baggage, o pwedeng mga responsibilities lang to, or else yung mga karga to, puno siya ng karga. Maring hindi siya galit sa'yo, sa iba siya galit, ha? Cold siya kasi puro siya karga. Tulungan ko ba? Tulungan niyo. Kaya naman tumulong. Ito yung tao na gusto kong mapangasawa. Kanino ba ito galit? Si King of Swords. Dito sa nagpatingga sa kanya. Na nagtagumpay na mapatingga siya. Yung mga nagpatingga sa kanya, dyan siya galit. Hindi naman sa iyo galit yan eh. Dyan sa mga nagpatingga sa kanya, yung mga nagre-rejoice, nagsi-celebrate, dahil nagtagumpay sila eh, sa ginawa nilang pagpatingga dyan sa person mo. Kay King of Swords na yan, kaya nagagalit si King of Swords eh. Kasi puno siya ng baggage, karga. I'll wait to pero hindi na ito makapangharang itong mga kaaway na to na nagpatingga dyan kay King of Swords, no? Hindi nga lang na-release pa yung karga niya, yung kinarga sa kanya ng mga kontrabido, ano tawag niyo dyan. Pero magagawa niya na itong makapag-reach out ng tuloy-tuloy. Mapag-umpisa ng stable na there's growth. Na magawa ka na niya na kontakin, kausapin, hindi na siya aloof, hindi niya na ina-isolate yung sarili niya. At starting hindi na siya madi-destroy. Tulungan ko ba agad? Si King of Swords na yan, matanggal baggage niya, karga. Huwag daw. Hindi payag ang God. Hindi pwedeng susuway ako sa God. Masunurin ako sa God. Ito yan. Ayaw ng God. Ayaw. Pwede yung kung papayag ang God. Kaso lang, ayaw na pwede. So, wag na lang. Pero, mag-start niya na hindi na yan nadi-destroy si King of Swords. Yan. At may mag-umpisa sa inyong dalawa nito. Pwede ma-unite yung dalawa nitong taong to as soon as possible.
pwedeng as soon as possible na magkaroon ng union sa inyong reconciliation, balance. Kasi yung mga karga o yung mga sinisent nitong mga kontrabido, what you call that, ay hindi na yung makakaalis sa kanila. Hindi na yan makakarga dyan kay King of Swords. May mga bagay na hindi dapat pakailaman. At isa na yan. At tayo ng God na tumulong ako dyan. Siguro mga challenges niyan. Dapat yung overcome. And may maging cold and emotional, pakiramdam ng fear, maging defensive. Sino yan? Yung mga kontrabida, what you call that? Hindi. Sino yung maging defensive na yan? Mga kaaway ba? Makakaaway yan? Hindi. Ikaw. Tingnan natin yan. Ikaw. Maging defensive ka, maging cold. Bakit kaya? Dahil yung wish mo hindi nag-grant, no? Hindi nag-take ng action agad ito si o yung hiniling mo dito sa person mo o may kailangan ka man, maaari ka may ma-promises siya, sabi na natin ganun, pero related sa wish kailangan o gusto mo, hindi nag-grant or hindi siya nag-take na action, maaari hindi siya determined na nag-take na action or hindi siya agad makapag-take na action, kaya ganun. Hindi kayo nakabuo ng pamilya, parang tampo ka ba, no? Defensive, yan, hindi siya nag-take na action, di ba, clarified by that. Pero ngayon hindi na siya guarded, hindi na siya maging yung ma-intimidate ba, yan, kaya makapag-message yan sa'yo o makapag-travel or message, yan. At magkakaroon ng collaboration sa inyong dalawa. You're in separation right now. Ang tao na yun Pero maging positive yan, maging active yan siya sa pag-take na action. Mabigo itong against dito sa pag-take na action ng person na yan sa'yo. Mahinto kasi yung nahinto yung kanyang mga ginagawa na pagtutol, pagpigil, pagkontra o paggawa ng mga yung tuloy-tuloy pag-effort niya na gumawa ng like witchcraft, mga ganyan, makademonyuhan niya. Ngayon ay emotional to, mahina. Kasi nagtagumpay yun ang atake sa kanya na mapatay siya. Napatay na pala to kaya pala parang emotional siya, no? Akala ko mahina lang. Bakit siya emotional? No? Ang tanong, bakit siya emotional? Dahil kaluluwa na lang siya. Umiyak pa yung kaluluwa. Hindi na yun umiyak pero emotional siya. Alam yung emotional? Tumatangi siguro, no? Pero hindi naman nakakatangi. Wala nang luha, kaluluwa niya. Dahil kaluluwa na lang siya.
Kaya emotional siya. Kasi, di ba, nahuli ng lahat sa kanya. Di ba? Kaluluwa na lang siya. Saan yung yabang niya ngayon? Di ba? Kasi, yung buhay pa, instead na magbago, ano ginagawa niya? Panalbahe. Siguro madaming times to na may pagkakataon na magbago, hindi siya nagbago. No? Ang pinili niya yung mga hasik ng lagi, mamisti, tuwang-tuwa siya. Papaniwala siya sa choice niya yan. Kaya ako naman baka isipin pa niya, concerned pa ako sa kanila. Hindi, way. Kasi, pag yung mga ganyan, mga evil, pagka napakita ka ng empathy, concern sa kanila, alam yung, mas lalo na malaki pa yung ulo nila. Yung akala nila unlimited yung pasensya ng tao. Yung pagka alam nila maaway na yung mas lalo pa silang yung proud sa kanilang mga ginagawa. Then, bakit kayo ganun? Tingin nila effective yung ginawa nila. Na, hindi. Ba't sila ganun? Na parang, mas lalo na malaki pa yung ulo nila. Mas lalo sila naging proud. Mas lalo sila nagigabang ng kanilang mga kaalamang itim. Bakit kaya? Dahil, mayabang sila. Dahil mayabang nga daw sila. Dahil mayabang sila. Yan ang mayayabang, guys. Example ng mayabang. Proud. Lumabas talaga. Clarified. Proud. Mayabang. Pag mataas. Proud. Overconfident. Sa mga kaalaman nila na naka-impyerno naman ang kaluluwa nila. Ito, namatay na ito. Emotional siya ngayon. Bakit siya emotional? Tanong, bakit siya emotional? Dahil kaluluwa na lang siya. Nandun na ba siya sa impyerno? Kaya siya emotional. Saan pa papupunta yung kaluluwa niyan? At ganyan ang ginagawa niya ng buhay pa siya. Witchcraft. Todo effort kakagawa ng witchcraft. Inahinto na kasi patay na siya hindi na siya makagawa ng witchcraft, patay na siya ngayon nandun na siya sa impyerno. Kaya pala emotional siya. Siguro umiyaw-hiyaw. Ano ba yung ginagawa niya doon na emotional siya doon sa impyerno? Hiyaw-hiyaw. Hindi ibig sabihin pag emotional, umiyak talaga yun. Emotional lang yung emotional. Di ba? Clarified by the devil. Di ba? Umiyaw-hiyaw siya doon. Kaya pala emotional. Umiyaw-hiyaw. Alam niyo yung mga umiyaw sa sakit, sa pain, suffering. So, ganun ang ginagawa niya doon. Yan ang na-experience niya doon. Buti kung saglit lang, eternal pa naman. Yung pagdurusa niya doon. Akala niya siguro joke na nakasulat sa Bible. Napapaniwala siguro yan kay Telestay. Napapaniwala siya sinasabi ni Telestay ng mga yung mga inaano kasi ni Telestay binibend niya yung core ng scriptures. Yan ang isa sa false prophet. Hindi ang panira, obserbahan nyo. Kung may discernment kayo, makita nyo agad yung mga false prophet. Inaano niya dinidistort niya yung core ng scriptures. And he only say what people wants to hear. Naniniwala ito kay Telestay. Sinasabi ni Telestay, yung namatay na yun ang witch. Diba? Doon siya naniwala. Wala namang pakialam si Telestay sa kaluluwa nila Kay Telestay, kumita siya ng pera. Baka hindi nila alam kung ano yung dahilan kung bakit sumikat si Telestay. Nagbintay ng kaluluwa yung si Telestay, si Diablo, para sumikat yan. Ginagamit yung Bible. Hindi pa nila nakuha ako ng reading yan. Na yun palang ginawa niyan. Nagsusumo nga ng hindi mo ng Diablo yung si Telestay. At ako sinusumunan yan. Nakuha ako sa reading dati kasi na-notice ko, ako yung target niya doon sa may isang video na
Ay, ako talaga, nakuha ko talaga. Tapos nataka ako. Ano ba yung tinatarget ito? Kinuhaan ko sa ano eh. Tinanong ko. Ako nga daw, tinatarget niya. At hindi lang yun, nagsusumod pa siya sa akin ng fallen angel ng Diablo. Pinagbintahan niya na kaluluwa niya. Tingnan yung mga teachings niya. He only say what people wants to hear. Telestay. O yun ang pininiwalaan nito. Itong namatay na to. Akala siguro ay totoo yung mga sinasabi ni Telestay. May sariling ang versions Telestay ng kung ano nakasulat sa Bible eh. Yun na nga yung nakasulat sa Bible, binigyan niya pa ng malalim na meaning kaya gusto niya i-bend yung truth. Nagawin niyang kung ano yung gusto niyang version na maging lies niya na. Yun na yung kalalabasan, yung lies niya, hindi yung katotohanan. Dinidistort niya yung core ng scriptures. Di ba? False prophet yan. Search for the signs of false prophets, guys. Nabibinta siya ng libro niya. Di ba? Signs of false prophet. Mga binibinta siyang libro. Ginagamit niyang para kumita siya ng pera. Di ba? Ang Diyos, para kumita siya ng pera, guys. Tapos ako hindi nga ako kumikita ng pera. Galit pa yung mga tao sa akin sa pagsasabi ko ng katotohanan. Ako pa binaligtad, ginagamit ko ito yung Diyos. Samantalang yun ay mission ko. Ako pa nga yung binautismuhan ni Jesus Christ sa vision ko. Lagi nagpapakita yung God at Jesus Christ sa vision ko. Panaginip ko yun ha. Yun yung vision, hindi yun imagination ha. Kundi yun ay sa panaginip. Bata pa ako. Tapos, alam niyo yung false light? P-O-L-S-E. Sinusumulan, sinisindan ako dito ni Satanas ng guys ha. Yun na yung mga kasama na yun sa mga magpapaungol dito ng mga aso ko. Mga sunod-sunod. Isa na yun sa Satanas na papadala dito ng mga demonyo. Kasi, kwento ko sa inyo ng tukma eh. Kwento ko na sa inyo about sa false light. Yung mga sugo talaga, yung tinatawag na sugo, pinadala dito galis lang. May mga indication yung mga fallen angels yan, yung sa the devil's kingdom. Malalaman nila pag sugo yung tao. Alam mo kung saan mo nalaman yun. Sa yung sinugo ni Satanas dito na siya, demonyo na alam niyo sa Tagalog? Alam naman hindi. Alam naman gagamba yan. Nantok na kasi ako. Siya na. Langgam. Pero demonyo siya. Demonyo na langgam. Okay? Ganun ang mga demonyo. Iba-iba yung nila yan. Mga form nila. May demonyo ang aso eh. Si Anubis eh. Diba? May demonyo ding langgam. Kasi tinanong ko siya eh. Kasi naramdaman ko nga nararamdaman ko yung presensya ng mga iba-ibang beings sa paligid ko. Nakikita ko pa ngayon pagka tulog ako eh. Yung kitang-kita talaga pag tulog. Hindi ko na kailangan explain yan. Tinanong ko. Sabi ko, ano ka ba? Kasi naramdaman ko eh. Sabi niya, demonyo. Sabi ko, demonyo, ano ka? Langgam daw. Ay, sa kwarto. Nung kasagsagan niya ng attack sa akin. Sa kadiliman. Sabi ko, tinanong ko guys, no? Yeah, matindi na mga pinagdaanan ko ba? Grabe mga challenges eh. Tinanong ko, bakit nandito kayo? Sabi, sinungunan, inutusan daw sila ni Satanas. Sabi ko, ba't tinutusan kayo Satanas na manipulahin ako dito o kaya atakihin ako? Sabi, hindi na ako takot sa mga ganyan.
At sa panaginip ko pa ngayon, pupunta pa nga ako sa BC. May mga monsters doon. Char. Natid pa nga ako sa ano guys, dito sa taas na. Punta ako sa mga ganon, sa mga realms ng mga may sa realms ng impacto. Pagtulog, yung naglalakbay yung kaluluwa. Mayroon pa niya ng minsan sa panaginip ko na kasama ko yung mga dragon na 7 ulo, tigre na 3 ulo, may mga pakpak, di ba? Yung mga ganon, kaya sanay na ako. Lalo yung sa abyss, monsters talaga yun. Kasi na parang monsters talaga siya. Eh, hindi naman ako takot. So, tinanong ko yung yung aunt na yun. Bakit ako sinisinda ni, ba't inutusan ko yung satanas na atakin ako dito? Sabi niya kasi sugo ka. Alam nila sugo, alam nila pagsugo. Sabi ko, paano yung patatandaan ninyo? Pagsugo ang tao. In-interview ko yan sila guys, kasi bis dati. I-interview ko yun. Kasi milig talaga mag-interview. Very inquisitive ako yun. Sabi niya, may pulse light daw ang sugo. Yun ang palatandaan nila. Kaya malalaman nila na sugo ang isang tao. Bakit sinugo dito? Pinadala. Pero yung sugo, pinadala dito galing sa langit yan. Siyempre, yung katawang tao, panganak pa yung bilang tao. Pero yung kanyang origin ay hindi tao. Ganon. May mga ganon dito. Pero hindi marami. Ewan ko lang kung ilan. At yun nga daw, may pulse light. Sabi ko lang yung spelling ng pulse light. Sabi niya, sa pulse. Tulad sa pulse. Yung sa pulse ba? Pulse ng ng wrist. Pulse ng wrist. P-U-L-S-E. Yan. P-U-L-S-E. Tapos nung sinerch ko sa Google, pulse light. Sinerch ko sa Google. Wala mang klarong na related sa spiritual ba? Na parang wala gaano maraming umalalim ng mga meaning. No? Search nyo kaya parang wala gaano meaning ng mas malalim. Ewan ko basta. Kaya sa isip ko baka mali yung spelling yung binigay sa akin. Baka pulse light talaga na P-O-L-E-S. Yun. Pulse light. Kaya nung, di ba may pole sa madaanan, tapos may ilaw. Gaya ng mga solar sa daanan sa kalsada. Yun ang isip ko kasi parang may nakatutok na pole. Pero totoo pala yan, pulse light talaga. Kasi wala pala yun dito sa mundo natin, dito sa earth, no? Yung mga ganyan. Hindi yan common dito yung pulse light. Doon yan sa heavenly realm, yan, yung pulse light, yung mga beings doon sa heavenly realm, pulse light. Saan ko na, kanina, naklaruhan ako na, pulse light pala talaga. May nabasa ako na yan yung mga beings doon sa heavenly realm, may pulse light yan sila. Basta sila ng pulse light. May sila, nare-release na pulse light. Basta meron silang pulse light. Yan. Pulse light, pulse light. Ang pag-pronounce dyan, search mo mamaya sa Google. Kung parang mag-pronounce siya, pulse light. Ako yung pulse light. Diba? Pulse light. Yan. Pulse light. Nantok na ako Ulit-ulit, pulse light. Yan. And, kita niya matay. Balik tayo sa reading na matay siya. Kasi, may impulse. May impulse. Yan na rhyme sa pulse light. Wait lang. Nantok ako nahirapan siya doon ngayon sa nadurusa siya ngayon doon sa
Impyerno. Alangan, hindi siya magdusa doon. Siya doon, Reyna. Ano expect niya? Pag namatay siya nung buhay pa siya, hindi siya may impyerno. Itong namatay na to. Tingnan natin kung expect. Alam niya may impyerno siya. Diba? Alam nila yan. May impyerno sila. Pero sige siya gawa. Ano expect niya pagka namatay siya? Maging Reyna siya doon sa impyerno? Hindi naman. Ay, nako. Ano expect niya? Hindi siya agad may impyerno. Magasik pa siya ng lagim dito yung kaluluwa niya. Pag namatay siya, tingnan natin. Hindi naman. Pagtaka-taka, bakit sige pa siya gawa, no? Talagang rebellious agad. Mga rebel kasi yan agad yung mga yan. I'll wait to tingin niya na-reject na siya ng God talaga. Hindi. Kasi may Knight of Cups dito. Tingin niya i-reject lang siya ng God. Dahil kaya sige pa siya gawa. Dahil siya ay makasalanan. Alam niyo naman ang kasalanan, hindi niya tinigil ang maaga. Alam niyo ang kasalanan, pinagpatuloy pa niya. O, diba? Alam niyo ang kasalanan, pinasok niya. O, alam niyo ang kasalanan, kung pwede pa siyang tumigil, ba't tinuloy-tuloy pa niya? O, diba? Gusto niya di mag-challenge sa God. Ano yan gusto niya mag-challenge sa God? Gusto niya mag-challenge sa God. Mag-challenge pa siya sa God. Wow. Yabang nga daw eh. Di ba lumabas kanina? Yan yung mga rebel. Sa God, rebellious. Rebel. Para bang fully angels na rebellious. Rebel. They rebel against God. Di ba yan ang mga witches? Rebel. Dapat bahala sa buhay nila. At yan ay patay na daw yun eh. So yan. Hanggang dito na lamang for collective reading.